Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At ang pag-uusapan po natin dito mga kaaldab, ito yung pinaka-latest na post ni Mengay sa Instagram mga kaaldab. Nakakatawa lang po, di po ba? Yung post ni Congressman Arjo, hindi man lang ni-repost ni Maine Mendoza. Gaya nga po na sinasabi ko, depende yan sa mga magre-react, depende po yan sa mga nagko-komento, di po ba? Alam nyo naman po na pagdating sa bagay na ganyan, masayang-masaya po tayo. Dito mga kaaldab sa update natin. Sa totoo lang po yung issue kay Henyo Mas, kay Bossing Big Soto at sa update nga po sa Open 24/7, marami kasi nagtatanong mga kaaldab na hindi pa po talaga yung po pwede pa magsimula. Yung mana-mana ni Bossing Big Soto, siguro bago po magsimula yon, kasama nga po talaga sigurado rito si Maine Mendoza. Marami na taring nagdi-DM sa atin, marami nang nagko-komento, positive Mr. Destiny, si Maine Mendoza nga po ang kasama ni Bossing sa mana-mana. At yung kumbaga comedy sitcom nila Jose, Maha at Bossing, patapos na. Kumbaga, binibigyan lang nila ng magandang ending. Di po ba? Hindi naman po pwedeng pag sinabing ganito, may due date na nga po sila. Hindi ko lang po alam kung kailan nga po ang due date na kumbaga pinali. Pero mag-a-announce nga po, parang hindi. Kasi wala po talaga tayo makikitang announcement na merong ganito, merong ganon. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, ang ginagawa kasi ng GMA, hindi talaga nila pinopromote ang comedy sitcom ni Bossing. Hindi po ba? Sa isang pahayag po sa isang website, sinasabi na ang comedy sitcom naman talaga ni Bossing, hindi naman daw talaga pinopromote masyado ng GMA. Pero marami nagsasabi na pinopromote din naman po daw yon ng GMA Network. Oo mga kaaldab, nakita ko rin yan sa isang website. Pero doon wala na. Hindi na nga po ito ipinalalabas pa sa YouTube. Hindi po ba? Kaya nga po medyo nakapagtataka. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, pagdating lang sa mga update, hindi naman po tayo nagpapahuli at never naman po tayong kumbaga nagpapa-apekto. Sabi ko nga po sa inyo, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Kaya wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi at pahayag po ng iba. Di po ba? Relax lang, sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny. Kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung update, doon lang po tayo. Di po ba? Real talk yan mga kaaldab. Kaya nga po yung iba nagtatanong, ano na nga po ba ang latest Mr. Destiny? Kumpirmado na nga po ba? Sabi ko nga po sa inyo, maraming gusto kasi talaga. Ako, yung mga nagre-react po at nagko-komento sa akin na si Mengay nga po raw nami-miss na ng mga mamis, mga titas na gumawa ng bagong segment. Segment nga po na solo lang po siya. Di po ba? Although magkakaroon siya ng mga co-hosts katulad nga po ni Chinita at syempre ni Chamito. Di po ba? Syempre nami-miss din po ng iba. Especially mga fans po nila. Maganda naman po talaga yung main goals. Di po ba? Kahit naman po siguro tanungin nyo yung mga nakapanood, gustong-gusto nga po nila. Bukod sa may matututunan ka, kumbaga masaya ka. Di po ba may aral ka na matututunan at talagang kwelang-kwela pa. Gaya nga po ng flight attendant, di po ba? Marami pong nag-trending po yun, di po ba? Yung segment nga po nila o yung episode nga po na stewardess ang ina-applyan po nila Mengay at ni Chamito, di po ba? At syempre, ni Chichirita, mga kaaldab. Sabi ko nga po sa inyo, sa channel ni Mr. Destiny, lahat po ng mga ganap, update, talaga naman pong pinag-uusapan. Kaya nga po maraming request kay Mengay. Si Mengay naman po yung tipo ng artista na kumbaga nasa dulo ng dila natin na talagang gusto po nila. Si Mengay kasi yung tipong akala mo seryoso tapos biglang di po ba na masarap nga talagang i-prank na kapag na-prank mo ay talagang nakakatuwa. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, depende po yan
sa mga senaryo. Depende po yan sa mga reaksyon at komento ng mga netizen. Di po ba? Sabi ko nga, dito lang po kayo pupunta. Alam nyo, pagdating sa channel ni Mr. Destiny, kung trending lang yung pag-uusapan, kung update lang yung gusto nyo pong malaman, dito lang po kayo. Di po ba? Tapos sasabihin ng ganito ganyan, ako Mr. Destiny, ang saya-saya namin kanina, ang daming mga ganap, ang daming mga update, di po ba? Kaya relax lang po kayo. Huwag po kayong basta-basta magpapa-apekto sa mga pahayag at sinasabi po ng mga ilang netizen. Di po ba? O nga pala, bago natin ituloy itong magandang update natin, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Dito po sa mga sinasabi ko, marami pong nag-aabang, marami pong nag-aantay. Sana matapos na nga po raw ang segment o sitcom ni Bossing sa GMA Network. Hindi naman siya pinopromote. May kontrata pa rin po kasi yan eh. Hindi lang natin alam kung yung kontrata na yon hanggang kailan matatapos. Kaya nga sabi ko sa inyo, magkakaroon na po ng pagbabago. Bago po siguro sumapit ang 2024. Di po ba kasi naglabas na nga po ng update etong si Bossing, di po ba? At syempre mga kaaldab, marami na nga po talaga nagtatanong, marami na nag-aabang, tapos nagbigay din ng post si Mengay, di po ba? Kaya lang syempre medyo private di po ba? Pero hindi naman po sa atin makakalusot yung mga bagay na ganyan, di po ba? Although walang maniniwala, sasabihin nila, naku, fake news yan, wag niyong paniniwalaan si Mr. Destiny. Hindi totoo yan. Hindi naman po ako namimilit eh. Tama naman yung sinabi ng iba, wala pang eksaktong mga artista na nakapaligid kay Bossing. Parang siya lang po muna yung unang lumabas at pinagmimitingan pa. Gaya nga po ng sinabi natin, sa tingin nyo po ba, sino nga po ba talaga yung isasama ni Bossing? Sa palagay nyo, si Maha pa rin? Si Janel Salvador? Di po ba? O si Mengay? Ako, ito bibigyan ko lang po kayo ng magandang idea. Yung sitcom ni Bossing, hindi naman yung kalakihan eh. Hindi naman po yan mataas yung mga talent fee. Alam naman po natin ang talent fee ng mga artista sa ABS-CBN na lumipat po sa TV5. Medyo mataas din po yan. Po ba? Kaya nga po sabi ni Bossing ng TVJ, ang laki ng bawas na sweldo sa TV5, pero okay lang daw naman po yun. Hindi naman mahalaga sa kanila yung sweldo. Ang gusto lang po nila makapagbigay ng saya, di po ba? Pero pagka ibang artista na yan at hindi na hawak nila Bossing, syempre normal lang yung talent fee niyan, di po ba? Hindi naman papayag po yung ibang network o yung ibang show, o bakit doon kay Bossing tinanggap mo yung presyo na mababa lang, sa amin mataas. Kaya po ganun, di po ba? Para klaro lang. Kaya ang kukunin po niya, syempre yung talagang hawak niya na. Di po ba? Napakasimple lang po eh. Kaya po, ito yung sinasabi ko na hindi po nila naiintindihan. Hindi po nila nauunawaan. Na kapag nag-react lang sila, pag nag-comment, akala mo magaling na. Akala mo lahat ng update alam po nila. Di po ba? Yan ang pagkakaiba. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, relax lang po kayo. Kumbaga, i-update ko naman po kayo eh, no? Pagdating dyan. Well, sikat na sikat ngayon si Ogie Diaz, mga kaalap. Di po ba? Grabe, no? Kumbaga kasi siya talaga yung nagpasabog eh. Nasa dulo talaga. Siya po talaga yung nagsabi na ganito ganyan, di po ba? Nakinainisan nga po sila ng mga fans ng Katnel. O baka na iba naman yung issue. Hindi, trending lang po kasi. Biruin mo, Kathleen breakups. Di po ba? Parang pelikula ni Alden. Siguro kung nataon to sa pelikula ni Alden, trending, lalo nag-trending daw. No? 5 breakups in a romance, pero Katnil breakups in a romance. De para comedy lang po, mga kalda. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin.
maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.